Goku versus the God of Destruction Beerus. Sa malayong bahagi ng kalawakan, isang matinding enerhiya ang bumaba sa mundo ni King Kai. At sa unang pagkakataon, ang Diyos ng pagkawasak ay humarap sa isa sa pinakamalalakas na nilalang ng Earth, si Son Goku. Walang takot, lumapit si Goku. Bagamat hindi niya kilala si Beerus, ang kanyang dugo bilang Saiyan ay uhaw sa hamon. Ngunit ang harap-harapang tagpo na ito ay mas higit pa sa isang simpleng laban. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Si Goku, gamit ang kanyang Super Saiyan form, sinalubong si Beerus ng buong lakas. Ngunit ang Diyos ng pagkawasak, ni hindi man lang gumalaw. Level up si Goku, mula Super Saiyan hanggang Super Saiyan 3. Buong lakas, buong sigasig. Ngunit sa bawat suntok tila bangga lang sa hangin. Si Beerus, kalmado, malamig, nakakakilabot. At sa isang segundo, isang suntok mula kay Beerus ang nagpatahimik sa lahat. Si Goku, bagsak, walang laban. Isang patunay kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Sa Earth, wala pa ring nakakaalam. Habang sila'y nagkakasayahan, papalapit na ang Unos. Ang Diyos ng pagkawasak ay nagdesisyong bumisita. Sa mundo, ang katahimikan ay nabalot ng malas. Ang halakhak ay malapit ng mapalitan ng Sindek. At ang kanilang susunod na hahanapin ay ang mga Saiyan. Ang pagkatalo ni Goku ay hindi katapusan, ngunit ito ay paalala na may mga puwersang higit pa sa kanyang naiisip. Ang tunay na panganib ay hindi ang lakas ni Beerus, kundi ang kanyang desisyong burahin ang Earth kapag hindi niya nahanap ang Super Saiyan God. Maghanda na, dahil ang Dragon Ball Super ay papunta na sa tunay na banggaan ng mga Diyos. Isang engranding selebrasyon ang isinasagawa, ang kaarawan ni Bulma. Musika, pagkain, kasayahan. Ngunit sa likod ng ngiti at saya, may paparating na bisita na maaaring magbago sa kapalaran ng mundo. Ang Diyos ng pagkawasak, si Beerus, ay dumating. Tahimik ang kanyang pagdating, ngunit dama agad ang tensyon. Isang maling kilos, at maaaring magdulot ito ng pagkawasak. Si Whis ay naglalakad na parang wala lang, pero sa kanyang tabi ay ang isa sa pinakamapanganib sa buong universo. Habang patuloy ang kasayahan, si Vegeta ay nataranta. Kilalang kilala niya ang Diyos ng pagkawasak. Isa siyang saksi noon sa takot na dulot ng kanyang galit. At ngayon, narito siya, sa harap ng pamilya niya. Isang kawalang galang mula sa mga bisita, at ang tensyon ay unti-unting tumitindi. Ngunit si Vegeta, pilit tinatago ang kanyang takot. Pilit binabalanse ang sitwasyon. Para sa kanyang pamilya. Para sa mundo, habang sinusubukan ni Vegeta na aliwin si Beerus, ang bawat segundo ay parang bomba na maaaring sumabog sa isang maling galaw. Isa-isang sinusubukan ng mga bisita na mapalapit kay Beerus, sa pagkain, sa aliw, ngunit hindi nila alam, isang pagkakamali lang ang kailangan para siya'y magwala. Ang kasayahan ay parang patalim, masaya sa ibabaw, pero mapanganib kapag hindi inalagaan. Si Beerus, bagamat tahimik, ay nagmamasid. At kapag hindi niya nahanap ang hinahanap niyang sagot, magwawakas ang lahat ng ito sa abo. Sa susunod na kabanata, ang pasensya ng Diyos ng pagkawasak ay susubukan. At ang kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa kakayahan nilang pigilan ang kanyang galit.